Nagsimula kasi yan dun sa episode ng isang teacher sa GMA, yung report card. May isang featured family dun eh. So, marami namang pamilya, pero isa sila sa mga pinaka na-highlight at maraming na-touch sa story nila. To the point na maraming gustong tumulong sa kanila. And isa na doon, ako, tsaka yung Espinal Foundation. So we were thinking of a way kung paano kami makapasok sa pagtulong. And siguro one pinaka-touching part of their story is the fact na kahit na mahirap sila kasi nakatira sila sa ilalim ng tulay, hindi sila tumigil sa pag-aaral. Yung pagpupursige sa pag-aaral, especially yung mga pamilya din sa akin. So, nakita namin kahit yung living conditions sila. Talagang, sila, on the go talaga. Walang ahad lang sa kanilang pagpasok. Kahit sabihin mo wala pang sapatos at wala pang mga kanilang. So, through the donors and also the help of the foundation, we were able to gather funds. And nung birthday ko last year, in-announce ko rin na to-turn over namin yung donation na yun sa kanila. And finally ngayon nag-materialize na sila through the help of course, Mayor Diaz and lahat ng tao dito sa community. Kaya naging posible. Bakit sa San Mateo mo sila naisipang sa galing? Kasi originally malapit talaga sila. So we intended na dapat malapit talaga sa pinagmulan nila. And regardless kung saan, kasi magbibuild sila ng bago nilang buhay. So bagong community, bagong buhay. And hopefully magkaroon ng mas magandang kinabukasan, lalo na sa mga anak. Dok, ano yung fulfillment o ano yung feeling na, ayan, na i-turn over mo na yung naging pangako mo? Hindi, ito mga resulta lang naman din to dahil sa totoo, ito'y gawa talaga nila. And we are just instruments. Especially sa mga ibang tao na tumulong. Kami, we are just instruments. And yung talagang heroes dito ay mga bata dahil sila talaga nagpupursige sa pag-aaral. And sabi ko nga sana they will serve as an inspiration sa bagong community na kung nagawa nila dati, much more ngayon because they already have a home. Hindi na sila nakatira sa ilalim ng tulay and secured na sila dito as a family. I heard special gift mo to talaga ng birthday mo. Parang yun. So parang it came from your own talaga. Oo, sa akin rin. And gaya na sabi ko, marami rin ibang donors na humabol along the way. So me plus other friends and of course through the help of the Espinal Foundation. Kaya Dong, after this, marami namang hinihintay ng bahay. Na namimigay ka, pagka-image ka na namimigay ng bahay ngayon. Hindi yun. Gaya sabi ko, resulta lang din naman yung report card. So, kaya hanga rin ako sa GMA News team kung paano sila nakakabuo ng ganung klaseng programa na nagbibigay awareness talaga sa kung ano talaga yung antas ng society natin, kung ano yung need. Because dahil doon, nalalaman natin kung ano yung kulang. And with that, people respond. Donations, by being active sa mga Yung report card, maraming naging subject. So, aside from this, may iba pa ba kayong tutulungan? Meron pang isa na naka-line up. So, ligaw din, di ba? So, isa-isa, unti-unti. Dong, sobrang busy mo, sobrang dami mong ginagawa. Pero kumbaga, isa ka sa consistent mula nung nilons. Actually, even before Yes Pinoy talaga sa pagtulong. Paano mo nagagawa lahat to? Superman ka talaga. Hindi, I am just blessed and that I'm surrounded with very good people, my friends, lahat ng mga tao sa Laligang Foundation, lahat ng mga kaibigan ko. Like, yung kaibigan ko, si Harvey Campusano, siya yung nag-build ng bahay na yun. And talagang yung collaboration lang talaga. So, suporta ng bawat kaibigan. So, kapag may ganun, maraming magiging posible. Pinili ko kanina York kanina, senador ka na daw. Ikaw, future senator. Anong comment mo doon? Natawa naman ako, tsaka unexpected naman ang sabihin niya. But, well, I respect his opinion, pero sabi ko, I will always have the stand na I am better off being an actor. Hindi pa rin nagbabago yun. Hindi pa rin nagbabago yan. Okay. Talagang ako talaga. Iba ang public affair, ha? Ano pa, anong message mo pala, Dong, sa mga, sa Gonzaga family na? Para sa kanila, maaaring maging simbolo nga ito ng bagong
buhay nila, ang isang bagong bahay. Pero syempre nakaakibat dyan yung mas maraming responsibilidad din dahil nandito sila sa isang bagong community. So maraming bago, mag-adjust sila. But definitely ang living conditions dito is way better than kung nasan sila nung na-feature namin, natampok namin sila sa report card. And sana by that, with these gifts, with this huge blessing, mabago yung takbo ng buhay nila, lalo na yung mga anak. And dahil nakikita ko naman yung pagpupursige ng mga bata and hanga ako doon at maraming tao ang humanga sa akin. Dong, isingit ko na rin kasi last weekend lumabas na yung nominations ng NCAS and isa ka sa mga nominated. Anong reaction mo? I'm very flattered na the fact na napasama ako, napabilang ako, malaking bagay sa akin. So, salamat sa bumubuo ng NCAS. Sa PNPC, sobrang maraming salamat. Kasi meron, pinapatanong lang din, kasi merong lumalabas ngayon na parang binibigyan na naman ng kulay yung pagka-nominated. Parang the same way with the film fest. Yun sa film fest. And same campaign. Okay lang yun. Free naman tayo magbigay ng assumptions. Magbigay ng kanya-kanya opinion. That's their opinion, I respect it. Basta ako, masaya ako na nominate ako and kung maipagpapalad, all the more, sobrang mas masaya ako. Pero don't you feel offended? Parang lagi na lang kinupasin. Hindi naman, kasi I was in an event last week. Kausap ko isa sa mga jurors ng MMFF. He happens to be the chairman of NCCA. So, he was congratulating me dahil sa best actor. Salamat po. Tapos later nalaman ko, isa pala siya sa mga nag-judge. So, malaking bagay sa akin na at least yung mga personal na gano'n nagsasabi. It makes me feel talagang deserving. At yung mga tao nagmamahal sa akin, yung mga nakakasalubong ko, okay na sa akin yun. Kasi you can't really please everybody. Kaya nga maraming genre ang pelikula. Hindi naman lahat magugustuhan ng comic. Hindi naman lahat magugustuhan ng horror. Hindi lahat magugustuhan ng action. Or all at the same time. Okay, thank you. Okay na. Kumusta ikaw kahapon? May beloved kong promo. Ano naman? So far? Okay, we shot a big scene. Anong big scene? Basta big scene. Hindi pa yata pwedeng sabihin. Abangan nila, magkakaroon ng plug this weekend. Okay, pero kumusta sa set, sa taping? Kumusta kayo ni Marian? Kaya na parati ko sinasabi, I've never been this happy on the set. So, it's getting better and better. Ano meron sa may beloved doon kung sa nag-reunion yun ni Marian na para maging never been this happy ang statement mo? Reunion ng maraming tao rin, like Katrina and Marian, from Marimar. Kami ni Marky Lopez sa Marimar din. Marami. Dominic Zapata kasi ang tagal ng kami nade-direct. Si Marian separately sa Darna. Ako naman ang huli ko was Twin Hearts pa. Yung bago pa magkaroon ng sa napakatagal niya. So, it's such a good feeling to work with him again bilang siya yung unang director ko rin nung nagsimula ako sa TGIS. Doon ilang linggo na rin kayo, o buwan na rin kayo nagtitaping ng Beloved, di ba? So far, ano yung nakikita mo mga difference ngayon ng working relationship niya? Mas umiinit kumbaga, syempre, nasa kalagitnaan yun. So, adjusted ka na sa lahat. And it's like walking, it's like a walk in the park. So, madali, lalong-lalo na para sa kanya. And masarap kasama yung staff, talaga inahalaga na. Mas, mas